ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga tanagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan na katunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Huwebes, Oktubre 23, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong Tinalan. Demolisyon sa mga stall sa Iloilo Terminal Market nagapadayon bilang pagpanganda sa pagbukas sa merkado sa Oktubre 30. $290 million nga makinarya sa kaumhan gin-turnover sa mga mangunguma sa Kabisayan na katungdan. DA temporaryo ang inadilian ng importasyon sang buhi nga baka kag water buffalo. Kagkaroon sa kaundan sa aton nga mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sean sa mga stall sa Iloilo Terminal Market nagapadayon bilang papaganda sa pagbukas sa merkado sa Oktubre 30. Detalye sa balita, Janelle Baclan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon ang demolisyon sa pinaka mga stall sa bayan sa Iloilo Terminal Market, partikular sa area sa Barangay Rizal, Palapala. Makita ang wala na sa nga tapos gumatamat na ginapang-bakla sa mga infrastruktura. Mga sa una area sa mga vendor, partikular sa wet section na panagabaligya sa Corne Gavista. Kabayan ini sa pagpaganda sa nagtaraan na soft opening sa merkado sa dason na semana. Matandaan na ginanunsyo sa Iloilo City Government na dungan nga pagabuksan ng Iloilo Terminal Market at Iloilo Central Market sa mabot nga Oktubre 30. Matapos ginpidalom sa rehabilitasyon ng merkado, kabuilog ang SM paagi sa private and public partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. $290 million nga makinarya sa kaumhan gin-turnover sa mga mangunguma sa Kabisayan na katungdan. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa naituhay nga makinarya sa kumahan, balor 290 milyones pesos ang mga mangumagikan sa Clan Antique kag Iloilo. Ang suporta nagaling sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o kung DA Filmet kag turnover sining karon lang sa Kalinog, Iloilo. Ang bulig ginakipan sa 35 ka 4-wheel drive tractor, 2 ka precision rice seeder, 34 ka combine harvester, 11 ka drying system, kag 18 ka village type rice mill. Ang mga makinarya gintuluhan si dalom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o kung RCEF Mechanization Program kay nagatuyo nga pabasugon ang access sa mga manguma sa moderno nga teknolohiya kag panamiyo ng ila produksyon kag post-harvest operation. Lakip sa mga ginalauman nga benepisyo sa mga makinarya ang pagbuhin sa gasto sa mga manguma sa 2 tubtib 3 ka piso kada kilo samtang 3% tubtib 5% naman ang mabuhin sa post-harvest losses. Sa iya mensahe, tuman ang pagpasalamat ni DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia sa PhilMec sa mga paghimakasini nga maduso ang agricultural mechanization. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Temporaryo nga nagpatuman sa pagdumili sa importasyon sang buhi nga baka kag water buffalo ang Department of Agriculture nakipang similya kag ilaw nga panit gikan sa Spain. Kasunod din sa paglaptas ng lumpy skin disease sa reyon sang Catalunya. Kasunod man ini sa ginpagwa ang opisyal nga report gikan sa Spanish Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health nga nagapamatuod sang kontaminasyon sa mga ginasagod nga baka sa October 1. Ang lumpy skin disease isa ka makalalaton nga viral disease nga nagatake sa mga baka. Nagalapta ini pa sa kagat sang insekto para sang langaw kag lamok. Bisan pa hindi ini makalalaton sa tawo, ang LSD pwede makadulot sa dako nga pagkapirdi sa ekonomiya sa operasyon sang pagsagod sang sapat. Ang mga sapat nga infeksyon sang LSD nakagi sa mga pila sa panit, pagbuhin sang bugay kag pagbuhin sa produksyon sang gatas, pagkabaog kag mga nasamad nga panit. May mga manubo nga numero ang mga napatay sa masakit, ang mga grabe nga kaso pwede magresulta sa kamatayon. Hintumod sang DA nga mga low-risk commodities para sang naproseso nga produkto para sang gatas kag dairy products, skeletal muscle meat, gelatin, collagen, mantilla, casing, sungay kag kuko, mga naproseso nga panit kag kasudlan nga produkto ang ginapanagutan kag suportado ang mga inisang veterinary certification. Yun siling sa DA nga padayon nila nga i-monitor ang sitwasyon kag i-adjust ang import protocols kung kinahanglan na maamligan ang sektor sang sapat sa pungsod. Radyo Pilipinas News. Sa Plagdameo, ginbisita ang kapis nga ginbaha bangod sang Bagyo Ramil. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Nag-abot na sa probinsya sang Capiz si Special Assistant to the President SAP Antonio Lagdameo para personal ni baluon ang kahimtangan sa mga kapisnon nga naapektuhan sa pagbaha sa probinsya. Kaupod ni SAP Lagdameo si DSWD Secretary Rex Gatchalian kag Mar Rojas. Ang mga opisyal ginbato na Rojas City Mayor Ronnie Dodivas kag Capiz Governor Freddy Mil Castro. May baluan na sa datos na ginpagwa sa Office of the Civil Defense Western Visayas, naglabot sa 35,015 ka pamilya o kung masobra 129,000 katao sa Capiz ang naapektuhan sa Bagyong Ramil. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanlaon makaduha ka beses nagbugas sang abo. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Liwat na nagbugas ang abo ang bulkang Kanlaon. Suno sa Feebox, kaduha ka beses ang ashing event sa summit crater sang bulkan sino na Webes, October 23. Ang una nga pagbugas ang abo na balhag 5:30 tubtub 7:29 sa aga, samtang ang ikaduha naman sang alas 7:39 tubtub alas 8:05 sa aga. Ang mga aktibidad nakatugas ang plume na nagsaka tubtub 600 meters sa ibabaw sang crater antes na palid padulong sa nakatundan na bagatnan nakatundan sandig sa records ang IP camera sa Kanlaon Volcano Observatory. Alert level 2 sa gihapon ang bulkang Kanlaon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pilipinas dalon sa Negros Occidental. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Handa na ang Department of Science and Technology para sa Handa Pilipinas Visayas Led 2025 niluwatan sa Bacolod City sa October 27 to 29, 2025. Ang lihok na may tema Padayon Visayas, STI for Resilient, United and Sustainable Visayas, suportado man sa provincial government sa Negros Occidental kag mga lokal na panguluhan sa probinsya. Magatipon sa 3 kaadlaw nga kahiwatan ng mga opisyal sa gobyerno, scientists, innovators kag mga estudyante agud ipakita kung paano makabulig ang science, technology and innovation sa pagpanganan sa mga kalamidad. Sa Handa Pilipinas, lauman ang mga exhibit, seminar kag interactive sessions para sa disaster risk reduction and management. Suno kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., importante sa Negros Occidental hiwato na aktibidad bangod ini ang una nga handa event sa lugar matapos tukuron ang Negros Island Region. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ayon ng Philippines-Australia Army-to-Army Exercise ukon kasangga 2025-02 sa probinsya sa Capiz. Agad mapabagod ang kooperasyon kag kapasidad sa duha ka military forces sa pagatubang sa mga isyu sang seguridad sa rehiyon.
Series and joint kag combined military training sa gimpatagan nga ginalakipan sang mortar gunnery training, survivability training, coastal defense training kag combat stress scenario. Sunod kay 3rd ID Commander Major General Michael Sampson ang kasangga exercises hindi lang paghana sa taktika kag armas, kundi sa man ka oportunidad para mapabago ang pagsalig kag pag-intindihan na isang duha ka forces. Pinaagi sini nga mga exercises mapabasko pa sa Pilipinas kag Australia ang military cooperation kag strategic partnership. Kabahin man ini sa dako nga Defense Cooperation Initiative nga nagatuy mapasangkad ang mutual defense capabilities kag maduso ang kalinong kagatawhan sa Indo-Pacific region. Ang kasangga 2025-02 magalawig sang 31 ka adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ibang panaton nga balita oplan undas gabay sa paglakbay ginahandaan na sang ICTTMO sa nagilapit nga piyesta minatay. Detalye sang balita Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginahandaan na sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang nadahilapit na selebasyon sa undas sa mabot nga Nobyembre 1 sa karon nga preparahan na sa ICTTMO ang comprehensive plan at matutukan ang pila ka area sa ginalauman pagadudukan sang tawo sa undas. Yara sa 382 ka mga personal ay ga-deploy sa departamento lagi pa makatapos ang operation staff sa tanang nga distrito. Pagapatuman man sa traffic flow ang ICTTMO sa mga dalagko ang mga sementeryo at magpapasiguro ang mabalunsay nga sitwasyon sang dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas alas 4:15 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sang Headliners Boss. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rap. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit memorial siya? Yung higanteng Lilo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the pendant pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung
kagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pati short, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ng Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pati short, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligman. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lumipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Campenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pati short, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, make 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, "Shatong!" Yeah, shouting "Shatong" is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Of love, we're cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or at flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balik sa aton nga pagpangalaga diri sa Headliners Boss. Balik sa aton nga mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Damo ang mga himata sa minatay nga nagapaschedule agad limpyuhan ng ilalubgan sa bayan sa Christ the King Cemetery kahigayunan ini para sa mga caretakers na maka-income subong nga nagahilapit ang unda sera sa 200 to 500 pesos ang suktanay sa pagpanglimpyo sang lulubgan suno kay Salvacion de Ocampo. Dala sa package ang pagpanghilamon sa area, pagtinlos ng lapida kag pag-trim sa hilamon sa palibot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arbo gikan sa Valderrama nagbaton sang bag-o nga multicab gikan sa DAR. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton siyang brand new nga multicab ang Tigmamali Agrarian Reform Cooperative o Contarc sa Tigmamali Valderrama gikan sa Department of Agrarian Reform o Contar Antique. Ini si dalom sang Partnership Against Hunger and Poverty o CONPAP nga programa nga nagatuyo nga mabuhinan ang gutom samtang ginasiguro ang seguridad sa pagkaon pinaagi sa pagbulig sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o CONARBO. Pinaagi sa bagong kasalakyan, ginalauman nga ma-deliver sa mas madasig kag safe ang mga produkto sa mga lokal nga manguma sa Valderrama. Nabaluan nga pickled vegetable ang isa sa mga produkto nga ginapabugal sang TARC. Ginpasalig naman sang TAR Antique nga padayon sila nga magahiwat sang kamustahan para mabantayan ang pagsanyog kag mga panghangkat nga posible atubangon sang kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghatag sang 2,000 hygiene kits ang Office of Civil Defense kaupo ng 301st Engineering Brigade kag 6th Forward Service Support Unit sang Philippine Army sa mga pamilya nga apektado sa Tropical Cyclone Ramil sa probinsya sang Capiz. Sa 2,000 hygiene kits, 1,170 ang ginhatag sa provincial government kag 830 naman ang ginhatag sa Rojas City. Naibaluan ang probinsya sang Capiz ang isa sa mga probinsya sa Luzon nga tuman nga naapektuhan sang Bagyo Ramil. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tungkol sang CRS outlet sa Guimaras kinaproseso na pag-angkon sang birth, death kag marriage certificate gikan sa PSA mangin available na sa isla. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginaproseso na sa Regional Opisina sa Philippine Statistics Authority kung PSA Region 6 ang pagtukod sa Civil Registry System o kung CRS outlet sa Guimaras. Ini ang isa sa mga ginatutukan ni PSA 6 Director ni Lida Abulara kasunod sa iya pagpanumpa bilang full-fledged Regional Director sa ahensya. Sunod kay Abular, ang Guimaras na lang ang nagaisahan ng probinsya sa Bugos Rehiyon nga wala sang kaugalingon nga CRS outlet. Dugang pa niya, ang regional opisina ang nagpakig-angot na sa lokal nga panguluan sa Cordan, Guimaras para sa pagtukod sa outlet sa Barangay San Miguel. Ginapananaw nga mangin operational ang among outlet sa unang quarter sa 2026
2026 kag posible nga igadumala sa lokal nga panguluhan. Tiyon maging operational ang outlet sa rang maka-issue sa birth, death, and marriage certificate kag iban pa nga dokumento nga masami nga ginaproseso sa PSA. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ang isa ka barbero sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Poblacion Norte, Ibisan, Capiz. Ang suspect kilala nga si alias Norly, 50 years old, kay residente sang nainambitan nga lugar. Nakumpiska kay alias Norly ang 60 grams sa shabu na nagabalor sang 408,000 pesos sa monitoring sang kapulisan. High-value individual ang suspect. Ang operasyon ginpatigayon sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit kag Ibisan Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:29 sa hapon. Momento manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Oktubre 23, 2025. Ang balita sa Mesa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.